pupuntahan natin isa, which is ang Black Market. Tapos, Apple 15 Pro, 6180. Tignan nyo guys, ito na agad yung ladies market. So, ayan, ito po. Ito yung itsura naman ng mga diamonds dito. Makikita nyo is meron naman ditong tigo 1,056 USD GIA 1CP JSI1. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ngayon po ang ating first full day dito sa Hong Kong. And now, iikot lang tayo around PST area and Mong Kok area na usually hindi naman natin nagagawa. And before kasi meron tayong mga specific na target na mga shops, ganyan. And ngayon gusto ko lang maglakad-lakad. And later, may papakita ko sa inyo na babalikan natin. And share ko sa inyo yon dahil bibili ako ng something for my mother doon sa area na yon. Ayan, let's go down. And now, mag-brunch na muna tayo kasi ngayon po, 12 o'clock na at sinulit ko talaga ang umagang part ng hotel natin. Ano? Ganun talaga yun. Ngayon pa lang tayo maglilibot at mag-e-explore. And ang gusto kong kainan ulit is yung tipong mga Chinese restaurant. Yung kung ano yung pinagmamalaki talaga dito sa Hong Kong. And wait, alam nyo ba ngayon umuulan? Like yung ulan niya talagang levels is talagang kumukulog at kumikidlat. Kaya hindi ko alam kung talagang full potential of exploration ang magagawa natin ngayon. Kasi kapag umuulan, guys, nahihirapan ako kahit may payong or wala. Buti na lang kahit paano guys, meron tayong umbrella. Ayan, si Damira ay nagpo-provide ng umbrella sa kanilang mga guests. Good morning! Good afternoon! Tignan nyo guys kung gaano kaitim ngayon ang kalangitan dito sa Hong Kong. Sabi, yung punta natin ang dami nagsara. O tignan nyo, like sarado yung Don Quixote tapos yung mga ibang stores here. May bagyo ba? May bagyo ba ngayon? Pero meron ding mga bukas, oh. Ayun, oh. Feeling ko nga may signal warning kasi pati sasarado, oh. Yung unang punta natin, this last month, nagpunta tayo dito, super init. Like, literally lang init na nakakalusaw. Ngayon naman, bagyuhang levels. And tingnan nyo, oh, ang lapit po natin sa Tsim Sha Tsui na station dito. Iyon yung hotel natin, doon yung Damir, tapos ito na siya. Gahanap ako ngayon guys ng kainan kasi puro sarado lahat. So, check na lang tayo ngayon kung bukas yung KFC levels, McDo, yung mga fast food dito. Ito guys, yung isa sa pinaka-main na kalaban ng Bakehouse, itong #B. Walang nakapila ngayon, oh. Bibili ba tayo? Pero alam niyo, super sikat niyan, like literally. Tapos kahalap lang niya tong Lung Fong, pero may mas malaking branch yan ngayon eh. Doon ko kayo dadalhin soon. Ay guys, ito oh, nakakita tayo ng restaurant na mukhang masarap. Tai Hing. Pero yung presyo mukhang hindi masarap, mukhang mahal. Pero gusto ko kasi yung gusto ko nga yung Korean food. Check tayo. Ah, ayan, mura lang. $60 lang. $60 oh. Rice with minced pork and marinated egg. Check tayo. Ah, ito. This is what I like. Wait. Ah, ito oh, 83, pwede na. Excuse me, do you accept credit card? Yeah. Credit card payment? Okay. Ito tayo guys, para kumpleto. Roast 8 treasure rice, 88 HKD. Anong order natin? Guys, hinahanap tayo ng Chinese resto na bukas. Tai Hing. Pero ito na, buo ng ating ito ng ating orderin. Roast 8 treasure rice. Ganyan. Tapos lemon tea. Lemon tea. Yan lang. Wala nang iba. Ay, walang drinks. Asan yung drinks nila? Ganun lang. Asan yung lemon tea? Ayoko ng milk tea muna. So, in order natin guys, is yung $88 na lahat andon. Kasi branch naman na natin to. And also, yung isa naman is iced lemon tea. Papakita ko sa inyo. Ang total bill natin is 91 Hong Kong dollars. Alam nyo guys, lately, yung mga travel natin, kung hindi tayo super binabagyo, super inuulan tayo. Kung hindi naman ganun, super naman tayong inaaraw. Okay? Oh, sheshe, thank you. Ito yung una nating in-order na meal. So, iced lemon tea. Sabi ko nga sa inyo, iniiwasan natin na milk tea. Before kasi dito sa Hong Kong, ang super favorite ko is milk tea talaga. And now, pinapractice na natin yung sarili natin na puro mga iced lemon tea, iced peach tea, iced ganong tea. Basta all kinds of tea na lang para at least naman nakakatulong siya for digestion. Kasi for me, ewan ko kung nag-work to sa inyo, pero sa akin kasi kapag kunyari tea yung iniinom ko, mas napapaganda yung digestion natin. Ayan, in good words ko na lang in-explain sa inyo. So parang ako personally, ganun yung tinatanggap ng body ko. So ang iniiwasan natin is number 1, soft drinks. Number 2 is milk tea. Number 3 is anything form ng coffee. Tapos,
yung mga super, yung mga frap, ganon. No, walang ganon muna. Ito na po ang ating brunch! So, meron siyang salted egg, meron siyang duck chicken, and meron siyang pork, meron siyang sausage, and this one. Actually, I don't know kung ano to, pero ayan. So, ang kain natin mamayang gabi na yung next. At least, breakfast and lunch to. Tapos, alam nyo, gusto ko din to. Nagustuhan ko to lately. Before, hindi ko siya type. So, ito, nagugustuhan ko na siya. Can you guys explain to me kung ano to? Ito lang namang part na to, yung sausawan nila, kung ano yung nasa loob. Kasi medyo maalat-alat siya na parang onion leeks yung nalalasahan ko talaga. Pero may alat factor, kaya yun yung type ko. And ito hindi ko alam kung ano to, extra sauce. Ngayon ko lang nakita to. Tapos dito sa Hong Kong guys, merong ganyan ha. Usually yung mga kainan, merong nakalagay na ganyan. Tapos andyan yung mga utensils, tapos mga wet wipes. So dito meron tayo. Kukuha tayo dito ng kutsara. And of course, tinidor. Just in case lang kung hindi nyo alam kung saan kukuha, always check sa ilalim ng table. Tapos kuha tayo nito. Ayan. Then ito. Minsan kasi amats kong chopstick ng pagkain. So itong ating kinakainan ngayon, Thai Hing yung pangalan. Tikman na muna natin yung ano ba pwedeng tikman na masarap? Ito muna. This one. I guess this is the chicken, no? Malasa siya. Gagamitin ko lang. May konting alat factor pero hindi super alat. Diba? Dito sa mga i-order natin, itong nasa gitnang tatlo yung gusto ko eh. Like gusto ko talaga siya. Actually, masarap siya in general. Pero hindi ko na ma-explain. Kasi ganito yung laging kinakain natin dito sa Hong Kong eh. Pag Hong Kong talaga, ito yun. So guys, tapos na tayong kumain and tignan nyo kung gaano kalakas. Hindi ko alam kung paano tayo maglilibot ngayong araw. Yung mga store sarado sa Tsim Sha Tsui. Ngayon nagpunta muna tayo ng Mongkok. So guys, from there sa Tsim Sha Tsui area, sumakay tayo ng train puntang Tsuen 1. Red line siya. 3 stops yon. So we're here now sa Mongkok. And dito sa Mongkok, dito po yung pupuntahan nating isa, which is ang Black Market. O, di ba? Hindi ko pa nakikita, hindi pa ako nakakita ng vlog dito sa YouTube about dun sa Black Market na yun. Kasi nireko lang siya ng isang content creator friend natin na namimit natin sa mga tech events. So, sinabi ko sa kanya, pupuntahan ko yun, tinanong ko. Pero sabi niya, wag ko na daw i-mention na sa kanya nang galing. So, legal naman yung Black Market na yun. But, yun po ay parang Green Hill siya, ganyan. Murang bilihan ng mga tech items, mga gadgets, electronics. And hindi ko lang sure kung bukas siya ngayon kasi nga guys, ang daming sarado ngayon. Tignan nyo nga oh. Walang katao-tao dito pero Mongkok Station to ha. Usually kapag ganito, super daming tao, super daming mga turista, ganyan, at mga lokal. Pero ngayon wala. I mean, super konti lang. Let's go up na. To be honest, since wala nga ako nakikita mga videos and post online about that place, is hindi ko din alam ano yung mga i-look forward natin doon. Ganon. Pero, natatype siya sa Google. So, sa Google po, i-type nyo lang Sincere House. So, Sincere House yung pangalan. Then, tinype ko na siya dito. Nakalagay dito, exit. Sa Mongkok, exit via D1. So, sa D1 tayo exit. Let's go. Asa may D dito? Ayan, dito yung D. Dito yung exit ni ano to? Argyle Street. Haba ah. Ayan guys, naka-exit na tayo. Grabe! For the talon pala tong atake dito. Puro baha yung sahig. Guys, nasa point na ako na parang basa na yung sapatos ko. Lumulubog na siya sa water. Bibigat yung maleta ko. So guys, yung building na sinasabi ko sa inyo. And ayun, nabasa ko na. Sincere House. Puntahan na natin. Let's go. I'm really sure safe naman dito, no? Ito guys, naghintay tayo ng elevator. Tapos nandito nakalagay sa bulletin board nila. Bulletin board? Black rain storm signal is in force. So, ganun pala ngayon here. Hindi kasi ako makapanood ng TV, puro iba yung salita nila eh. Guys, nakababa ako. Mali yung puntahan natin. Kasi di ba nga first time natin dito? So, mga hostel, yung elevator na yun, papunta sa iba't ibang floor, hostel, tapos walang second floor. Kasi ang mga parang gadgets, like nasa second floor daw. So, doon tayo magpunta ngayon. Ang gawin natin, humanap tayo ng lusutan dito sa building na to na may papuntang second floor. Ayan, ito. Ito lang pala mismo, guys. Ayun na yung mga bilihan ng cellphone. Though it's giving mga sarado. So, at least, di ba, ayan. Dito po sa side na to. Ang daming mga stores na bilihan ng cellphone. Mas mura pong bumili dito kumpara sa mga makikita niyo sa iba't ibang lugar. So, dito sa Sincere House, meron siya yung
Parang sa Green Hills talaga na meron mga second hand. And aside from that, is meron din mga brand new. And wala akong maire-recommend sa inyong stores here. Kasi syempre, hindi nga natin to alam. At nirecommend lang sa atin to. Disclaimer po yan. So kapag pupunta kayo dito, make sure na alam nyo mag-check. Like kung ano yung mga sira ng mga mismong unit, ganyan. Or magsama kayo ng isang kaibigan nyo o ka-family member nyo na napakagaling na technician effect, ganun. Tingnan nyo, ito iPhone. Mga iPhone. Ganyan. Mayroon pa dito. Ito, kung gusto nyo lang makita, ito ang Samsung Galaxy S24 5680. Tapos, Apple 15 Pro 6180. Diba? Mayroon din itong Samsung na mas mababa ng slide. Galaxy S22 1780. Even ang mga iPad Pro. Magkano dito yung iPad Pro? 5980. Ayan. Ano naman to? iPad Air 6 4680. Tignan nyo, yung iPhone 15 Pro na 6180, pumapatak siya ng 45,000 lang sa pera natin. Ito din, kaya lang walang mga price na naiintindihan ko. Ito, power bank, 120. Honor Choice Supercharged power bank. Umakyat tayo sa second floor. Ngayon ko lang to na-discover, guys. Grabe. Hindi ko alam to dati. I mean, hindi ko alam na nag-e-exist to. Ito, Ayan din. Pero wala ako nakikita dito sa mga ibang shops na naka-sealed. Alam niyo yun? So, parang mga naka-open lahat siya. Basically, HK variant to for sure. Or tanungin na lang. Or second hand. Even ito, mga strap. Ayan. Tapos, ayan. Ito may prices to, Kung mahilig kayo sa iPhone SE, 1180, 128 gig. Ayan ang mga prices. Sarado kaya sila kasi bagyo? May bagyo. May black storm warning, diba? Just kami napasok ako dito. Adult shop siya. Pang gadget to. Bigla naman tayo napunta sa adult shop na mga lugar. Doon sa side, doon sa kabilang side, ganun. Ito pa, diba? Kahit yung makalumang phone, meron dito. Ang dami ditong It Fit na ganyan. $68 lang. Ang daming mga ganyang shop. Ay, ganyang products. Hello. Hello. Ayan diba? Tingnan nyo, MacBook nakalagay dyan. Sarado lang talaga sila kasi may bagyo. Sayang yung punta natin, pero puntahan nyo to. Kung mahilig kayo mag-explore, ito, tingnan nyo, $580 lang. Wait. Iba yung gamit nilang ilaw, kaya nag-glitch sa atin. Meron din Apple Watch, yung ating kasing camera, kapag kunyari, yung ilaw nila is, hindi ba LED o dapat LED? Ilalagay ko lang dito sa screen yung explanation. Nag-flicker. Na-discover ko yun sa Google. Kasi masyado ako nagtataka, bakit? Tingnan nyo, mag-flicker to. Ito, okay yung ilaw na gamit dyan. It's a prank yung sinabi ko. Grabe naman dito sa box, punong-puno, Naka-stack pa, stack. Ito din, na-research ko din to sa Google. But without photo, nung na-research ko, dito din sa Sincere House, kapag kunyari merong sira yung phone nyo, dito daw the best magpagawa. But again, mostly ng mga tao dito na nakikita ko na nagsasalita is, ang salita nila is Mandarin or Chinese, mga ganong-ganong salita. So, hindi ko maintindihan. At if ever kung magpapagawa kayo dito, better na meron din kayo kasamang friend na Chinese. Like, tayo sa sitwasyon natin, si Kokoy at si Jax. Pero syempre, hindi naman natin sila kasama para mag-translate. Ito, di ba? Pero mga display lang yan. Meron silang ganyan. 16 plus. 6,980 Hong Kong dollars. 12 Pro, 3,480. Kayo na lang mag-check pag nagpunta kayo dito. Hindi ko kasi may isa-isa Ang hindi ko lang sa inyo masisigurado is kung brand nyo ba talaga. Pero ayun, nakikita nyo. Hello! Ayan, tiga nyo. 2288. I'm just vlogging. Yeah, no problem. Yeah. I forgot iPhone 5. Yeah. Guys, ang bait ng isang vendor dito. Sinabi sa akin, isarado ko daw yung bag ko. Bakit? Ano meron? Nakabukas kasi guys tong bag natin kanina. So, nakaganyan siya. Nakaganyan. Sabi nga lang, I tell you, you close your bag. Sabi. Pero mabait, in a good tone. So yun lang guys, maraming sarado kaya hindi ko na ipakitang mabuti sa inyo and wala ding tao. Tapos biglang natakot pa ako nung pinasara sa akin yung bag ko dito. And ito naman, yung mga makikita nyo dito, mga unofficial stores, ganyan. So yung parang nasa Green Hills lang talaga. Black market lang yung tinawag ko kasi parang lang, parang ganun lang. Pero ano lang siya, pwede kayong bumili dito ng mga gadgets, ganyan. And also, kapag kunyari, nag-release na si Apple, di ba usually ito, meron dito ilalabas ako dito. Usually kasi September nagre-release ng bagong cellphone si Apple. So, kung pupunta kayo ng Hong Kong around October or November, pwede kayong magpunta dito kasi
may possibility na meron ditong binabagsak na mga stocks ng brand new at flagship product ni Apple. Hindi ko lang ng Samsung. Okay? Next naman guys, napupuntahan natin ang Golden Computer Center. So ito po, electronics din naman ito. Actually, this one, hindi siya considered na hidden talaga. Pero kakaunti lang po ang nakakaalam usually nitong Golden Computer Center. Kasi kapag ka nag-o-observe ako sa comment sections, usually Mongkok, usually mga Team Cha Choi, ganun lang po yung mga nababanggit. Ito, puntahan natin para makita natin updated kung ano yung mga bago nilang tinda. From dito sa Sincere House, para makapunta dyan, pwede kayo mag-train, Chuan 1 line, ayan, 4 minutes na walk, tapos ganon, ayun na yung Chuan 1. Tapos kapag ka naman, kunyari gusto nyo mag-bus ito, parang ito yung mas gusto ko na lang, itong bus, kasi nasa harapan lang siya ng Sincere House. So, merong 4 stops, sasakay tayo sa Argyle Street, then mababa tayo sa Chung Shawan Road sa Yanchao Street. Let's go. Andyan lang naman yung train station entrance. Malapit lang din sa Sincere House. We're here now sa Sham Shui Po station. Lalagay ko na lang dito sa screen kung ano po yung sasakyan nyo. And para sa Golden Computer Center, lalabas tayo dito sa Exit D. Okay? Super lapit lang niya from here. Dito guys, tayo ngayon lalabas sa D2. Ayan na guys, sa mismo exit. Ayan na yung Golden Computer Arcade. So ayan, tignan nyo. Hindi bukas yung mga store. Paano gagawin natin ngayon? Pero dito sa ibaba, mayroong mga nagbukas naman. And ito na lang yung i-check natin. To be honest, hindi pa ako nakapag-ikot dito. Hindi ko pa nakikita tong mga shops na to. And tignan nyo, mga case ng cellphone dito. So Momax. Yung Momax guys, sa inyong gamit ko, yun na Universal Travel Adapter. So ito yun. Ito yung mismong gamit natin. Itong One World. Kapag ka po naghahanap kayo ng travel adapter, yan po ang kunin nyo, yung Momax. And ito yung pinag-giveaway natin. Ito yung pinag-giveaway natin. And also, yung power bank na to. Naalala nyo yan? Nung nagpag-giveaway ako before sa YouTube. And na-deliver na natin yan successfully. Okay, so dito may bilihan ng mga SD card. And usually kapag kunyari kayo po ay Osmo Pocket, ganyan. Ang pinaka-recommend ko po sa inyo na SD card, ito, SanDisk Extreme na Gold. Okay? Kapag kami nagtatanong sa akin ng SD card, yan po. And ito yung prices niya. Pause nyo lang para makita nyo. Though, ang i-recommend ko sa inyo guys, bumili na lang kayo sa Shopee. Nung ganyan, pinakikita ko lang kasi meron dito. Oh, ang cool ng case na to. Pero kasi ang mahal niya, 148. Ang mahal. Oh, meron din dito mga ink ng printer. Yan oh. Atake. Ito yung mga ink ng printer. Mga speaker, Soundcore. Magandang brand yan guys. Soundcore by Anker. Anker yung may gawa niyan. If naghahanap kayo, pwedeng JBL lang i-consider nyo. Or Soundcore. Hindi nga lang siya mura ha. Kasi syempre, ang binabayaran natin ay ang quality. Andito guys, ano natin, yung mouse natin. Ito yung talagang ginagamit natin ngayon. MX Master 2S Bluetooth Edition. So ang presyo dito, nag-sale na siya. 498 Hong Kong dollars na lang dito. Kung naghahanap kayo guys, ito yung i-consider nyo na mouse. Ito na yung mas latest ngayon 638 siya, this one. Daming mouse Ito pang iPad naman. Ngayon guys, pupunta naman tayo doon sa isang shop na sinasabi ko sa inyo. And to be honest, noong previous Hong Kong trip natin, nakapunta na tayo doon. Pero hindi ko siya na-i-vlog. But this time, i-vlog ko na. And ayan, nag-book tayo ng Uber. Dumating na. So, medyo malayo siya kung nasan tayo ngayon. Andito kasi ngayon tayo sa Sham Shui Po area. Kasi dito yung Golden Golden Computer Center. And nandito na agad. And ang babayaran po natin going there is 85.99 kasi much better kapag pupunta kayo doon, ang sakay niyo is Uber or magta-taxi kayo because medyo malayo po yung lalakarin nyo kapag kunyari kayo po ay magte-train. Alam nyo naman, medyo nag-aalboruto yung klima ngayon dito sa Hong Kong kaya much better na ito yung option talaga.
We're here now, and if ever kung gusto nyo po magpunta dito sa sinasabi ko is ang ilalagay nyo lang po sa Uber is Peninsula Square, Sung-On Street. Okay, ilalagay ko dito sa screen kung ano yung itatype nyo. Yan yung tinype natin. Bali, ito yung itsura guys. So, dire-diretso lang yan. Lalakarin nyo lang ito hanggang dyan. Basically, dito tayo pupunta sa Top Jewel, 17th floor, then room 1710. Then, ayan yung number nila yo. Nakalagay na rin dito. Call 0917-6266-344. Ito yung itsura ng building. Papakita ko sa inyo ha. Peninsula Square, 18 Sung-On Street. Yan lang. Lalagay ko ulit sa screen kung ano yung type niya sa Uber. Sa elevator, click nyo lang yung 17th floor. Then yan. Tanan! Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Alam nyo, one of the reasons kaya din tayo bumalik dito kasi meron pong, basta merong upcoming family event na mangyayari, and yung mother ko is gusto ko siyang tignan. Gusto ko siyang, ano yun? Gusto ko siyang hanapan ng earrings and also ng necklace. So, titignan natin. And i-video call ko siya mamaya kung ano yung magugustuhan niya. Diba? Piliin natin siya. So, we're here na sa 17th floor. Ayan, dito tayo pupunta sa 1710 Top Jewel Limited. Hindi nakakatakot dito kasi Filipino-owned yan. So, mga Pinoy makakausap natin nagtatagalog, hindi tayo mahihirapan. Opo. Kaya if ever kung kayo naglahanap kayo ng mga alahas-alahas dyan, pwede nyo dito i-consider kasi mura dito. Nakita ko at na-observe ko noong previous trip natin. So, ito, 1710. So, doorbell tayo. Ay, wait, nagulat ako. Push na natin, guys. Ito yung itsura dito, oh. Diba? Masyadong secured. Tignan nyo, oh. Diba? Push natin. Ta-na-na-na. Guys, so let's go na. And dito. Ay, hello. Palag na lang po ng ayun. Maglalag pa pala tayo. Contact number po. Sige po. Guys, ilalagay natin ang gamit natin dito. Siyempre, ang mga gamit para secured. Kung alahas dito. Close na muna natin. Okay guys, so we're here na ngayon dito sa Top Jewel, and ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga products na binebenta nila dito. And to be honest, tignan nyo, medyo maswerte tayo sa part na walang gaanong tao ngayon. So ayan, ito po, ito yung itsura naman ng mga diamonds dito na pagpipilian nyo. So, ito, meron ditong GIA, meron ditong HRD, at meron ditong IGI. So sa kanilang tatlo guys, may leveling. GIA is the high-end quality. HRD is middle, and IGI not so low but quality pa din. At huwag kayong mag-alala, lahat ng yan po ay may certification, okay? So, may ibibigay sa inyo itong mismo si Top Jewel na diamond report if ever you need it. Like natural diamond report. Grading, ayan o, diba? And ito, meron din o. GIA diamond grading report. Tapos, ayan, IGI diamond report. And, ang presyo naman dito, para naman makita nyo, is itong GIA 1.80 na to. So, 2,112 USD siya. Kung gusto niyo naman na medyo maliit, meron ditong tig 400 USD. Ayan po. Tapos, meron din ditong medyo mataas, medyo pricey na onte. Pero ang ganda niya, buong diamond yan, oh. So, GIA 0.90 CTS HSI 1. So, 998 USD naman ito. Then, pumunta tayo dito. Makikita nyo is meron naman ditong tig 1,056 USD. GIA 1 CT JSI 1. So basically, ito po mga pinakikita ko sa inyo para to sa ring. Okay? Para sa ring yan, or pwede ding pendant ilagay yan. Depende. So, kausapin nyo yung mismo staff here kung paano nyo siya pagkukombinin. Ayan, zoom natin. IGI 2.00. Ang presyo niya is 3,328. Diba? Hindi ko actually makuha. Hindi ko maipalabas kasi alam nyo na. Pero later, sasabihin natin, diba? Nahihiya akong ipalabas siya. Pero mamaya, sasabihin ko. Ito pala, may mas mura pala ito sa side na to. Oh. Tignan nyo, yung IGI na diamond, meron tignan 925 USD. Kung gusto nyo. Tapos, dito naman, meron ditong 1,154 USD. Sige, isa-isahin na natin. Ito, medyo pricey na to. So, 14,262 USD to. So, malaki na siya, guys. Medyo malaki na po. Yan, nakikita nyo ba? Yan po siya. Tapos, ito. Grabe, ang laki niya, guys. Oh, kitang-kita from here. So, ang presyo niya is 12,455. And this one is 3,328 USD. This one naman is 3,866 USD. This one
is 10,033 USD. This one naman is 10,385 USD. Yung presyo ng pang business to business is wholesaler price yun, di ba? Pero tayo, pwede natin makuha ng wholesale price kasi nga, Pinoy nga yung owner dito. And hindi lang yung nag-a-apply sa akin. Kahit kayo, kung pupunta kayo dito, wholesale price nyo din mabibili. Kahit retail lang yung bibili nyo. Gets nyo? Kahit isang peraso lang, ganyan. Kahit 2 peraso, ganyan. At mas mabuti, kapag dito kayo bibili kasi, yung kapag kasi titingin kayo sa TST, which is a later part ng video na to, ipapakita ko sa inyo yung comparison. Like, nung nagpunta kami before, may mga picture. Ilalagay ko dito sa screen yung mga picture. So, meron kaming mga nakita. So, doon po, Presyo sa TST is mahal. dito, mura at maganda ang quality na makikita nyo. And ito pa yung mismong tinatawag natin na talagang nadidistribute dito sa Top Jewel, okay? One, sir, we are gonna test is 0.72 carats of diamond, H color, VS1 clarity, cushion cut. It comes with a GAA certificate. It's only for 701 USD po. Okay. So, let's check po doon sa girdle niya for the serial number. Okay. Para So, ito yun no? Yung grading report. Yes, sir. Okay. Bale, sir, dito makikita natin. From GAA po yung diamond natin. So, sorry, GAA yung gemologist. So, ito po yung makikita dapat natin doon pag sinilip po yung diamond. Oh, yeah. Tapos, andyan na din yung color, yung H. Yes, sir. This one po. Carats po. Tapos, yan yung polish. BS1. Sir, as you can see here, ito na po yung sa serial number natin na nag-appear is 2527 422133. Yan, sir. So, match siya, no? Match po. Yan, o. May 33 sa dulo. Yan, guys. Tignan nyo, talagang kahit sa pagkaliit-liit na diamond, makikita nyo talagang genuine and authentic. Yes, sir. Oo. So guys, ngayon tawagan natin yung mother natin. Papiliin natin siya kung ano yung magugustuhan niya. Actually, nag-send na ako kanina. Pinicturean ko na ito lahat bago ako mag-vlog para maipakita ko sa inyo. Ma! Ayan, naka-vlog ka. Hello! Hi! So, ano yung nagustuhan mo? Ano yung nagustuhan mo sa mga alahas na sinend ko sa'yo? Ito guys, papakita ko sa inyo dito yung mga fine jewelries naman na makikita nyo na ready to wear na yan. So, dito, makikita nyo here, ito yo, tignan nyo, ang presyo niya is 266 USD lang. Ayun o, di ba? Like, perfect to for everyday use. Kung yun yung mga gusto nyong ataking gawin. And ito medyo mas mura to. So, 234 to naman. Yan, new arrival nila yan. And ito naman yung Rosita na tinatawag. O, diba, natututo na tayo dito ng mga alahas ting. Kasi kanina pa ako umiikot dito. Masyado tayo nagiging makilatis. So, ito naman, 425 USD naman ang presyo niyan. Magkakamukha siya actually. Lahat ng yan. And this one, ang prices naman nito is 516. Again, lahat yan magkakamukha. So, kung ganito ang gusto nyo, yan po siya. Puntahan nyo lang to. Yung mismong address and contact number ng Top Jewel, ipa-plug ko ulit dito sa screen. I-post nyo na lang para makita nyo. And this one, medyo ibang color siya. Kung ganito naman ang mga gusto nyo po. Ang price naman nito is 516 USD din. This one naman, ito naman, iba-ibang presyo na siya guys. Assorted na kasi siya eh. So, ang pinakamura nandito ito. Presyo niya naman is 705 USD. Tapos, ang pinakamahal na nandito ay ito. 1,911. Tapos ito naman guys, medyo iba-ibang shape siya. So ito parang pa-cross. So 568 USD naman to. And this one naman, pabilog na siya 1,249. Pause nyo na lang para makita nyo din description. And also this one, puro mga 18 karat yan. Tapos yung gramo, ayun, nandun na din nakasulat. This one, yung nasa baba. Ay, ang ganda nito nasa baba. Ang social niyang tignan, 589 USD lang guys. 2.85 grams. Tapos ito yung sinasabi kanina sa atin ni ma'am. Na dito kasi sa Hong Kong, sikat na sikat yung parang ganyan na mga style. So 549 USD dito. Ito naman guys, yung mga rings. And makikita nyo dyan, new arrival siya. Ang laki naman nito. Diyos ko, pang mayamang daliri talaga to guys. Magkano yung price? Pakita ko. Wait. Tingnan nyo ito. Ito ha. Itong tinuturo ko na to. Ang price niya is 3,159 USD. Tapos, ito naman. Ang presyo naman nito ay 1,470 USD. Ayan, kung kayo po ay meron kayong mga lolo't lola, tas ganyan ang gustong alahas, pwedeng-pwede to. 618 USD naman siya. Ganyan naman siya. Tapos ito, quintas. Kung mahilig kayo sa quintas, diba? Magkano to? Check natin yung price sa likod. Ang price naman nito ay 1,057 USD. Ito din, necklace naman siya. Pumunta na lang kayo guys dito para makita nyo. Accessible naman siya sa Uber. Ito, may mga number. Tapos may mga letter. Kung mahilig kayo sa mga ganyan. Ganyan yung uso ng before, diba?
Kunyari kung ang pangalan nyo ay Rachel, para mother ko, o R, 1,440 USD. So guys, ayan, huling pakita ko sa inyo bago tayo umalis na dito at mag-move on na tayo para makabili na tayo. Again, ito po yung tipong mga buong diamonds na pinakita ko sa inyo kanina. So ang leveling yan again, GIA is the high-end quality. HRD is middle. And IGI, not so low, but quality pa din. And again, yan po ang pinaka-diamond. Tapos, dito naman sa side na to, ito naman yung holder naman yan na parang pwede nyong paglagyan. And again, dito, kapag kunyari, bibili kayo, kahit ano yung size niya. Like, kahit ano yung size niya, meron naman ditong staff na mag-a-assist sa inyo na magseset ng diamond na ilalagay doon sa pinaka-ring. Okay? Always remember that. So ngayon guys, ito na, meron na tayong napili and tatawagan ko na yung mother ko kung ano yung magugustuhan niya. And actually, nung tinawagan ko siya kanina, hindi ko lang kasi na-vlog ang nagustuhan niya itong bilog. Pero meron pa akong mga ibang options dito na hiningi kila ate here. So ayan. So, medyo budget-friendly itong mga inilapag nila dito sa atin, which is yan din na may pinili natin. So, ito, meron itong necklace and also earrings. Rosita ang parang design niya. So, 425 USD lang tong earrings. Tapos, this one naman, ito namang necklace naman niya is 262. And ito naman yung mga ibang earrings. Actually, maganda to. Kaya medyo pricey na siyang masyado. Pero mura pa rin yan kung tutuusin. So, 1,116 siyang USD. And ito pa yung iba. Pero tayo, sa case natin, ito po ang bibilhin natin. Itong nagustuhan ni mother. Yan, ito. So, itong mismong earrings na to, ang presyo niya ay 499 USD. And this one, ang necklace na to, ayan yung necklace. Ang presyo naman nito ay 517 USD. Ayan po. So, pinag-add ko na 517 plus 499 is 1,016 USD. So, in-add ko ang necklace and earrings is 58,557.67 pesos ang katumbas. Ay, natawagan na natin. Let's go. Hello, ma. Hello. Ito na yung nagustuhan mo, yung set na ta. This one. Ano siya, may bilog siya na necklace, tapos ito, earrings naman siya. So, yung necklace is, partner na siya, so pwede mo siyang gamitin kapag ka mga events, ganun. Wow, I like it. Ganda. Okay, sige, bibiling ko na siya. Hello guys! So breakfast time. Kinabukasan natin ng previous clip and papakita ko sa inyo yung breakfast natin dito sa Damira Hotel, Hong Kong. Hindi ko siya napakita noong first episode and now let's go, samahan niyo ako. Okay, breakfast time. So, meron tayo ditong rice, may chicken, meron tayo ditong sausage, scrambled egg with black truffles, tapos bacon, tapos fish fillet, hash brown. Alam nyo guys, super hilig ko talaga sa mga truffles, ganyan. And also, na-amaze ako kasi dito meron ditong black truffle. Sa mga ibang hotel na tinutuluyan natin, wala silang black truffle. Ngayon guys, naglalakad tayo. Naghahanap tayo ngayon ng laundry shop. Kasi wala na tayong maglabas sa Pilipinas. Kaya nag-research ako sa Google Maps. Meron ako nakitang mura lang, wash and dry na.
gusto ko lang i-share sa inyo na may mga ganong services dito sa Hong Kong para just in case na sunod-sunod din yung trip nyo, pwede nyo gawin to. Ito guys yung pinuntahan natin, Flow and Roll 24/7. So English, start, DST4. Ito tayo, 60 minutes. Confirm, pay. Octopus card. Yan, success. Ayan na. Okay, so umikot na. Mag-wait lang tayo ng 1 hour. Wash and dry yan, 60 minutes. Tapos maganda dito, tignan nyo. merong aircon. Guys, gusto ko lang i-share na gusto ko siya. Tignan nyo, talagang gigil na gigil yung pag-iikot. Yung tipo talagang mapipiga talaga lahat. Share ko lang sa inyo. Sa ibang bansa kasi naman pinupuntahan natin, walang ganito yung ganitong kalaking industrial talaga na washing machine. We're back here sa hotel and ngayon ipapakita ko yung binili natin kahapon. Nakalimutan ko siya dahil nakatulog na ako dahil pagod na pagod po tayo, opo. So ito po yung binili natin. Bumili tayo ng, nakikita nyo ba? Mayroon dyang 2 earrings, tapos itong kwintas. Ayan, yung kwintas. Wait, nakikita ba? So, ayan po. So, para to sa mother natin and also, para may magamit siya kapag kunyari events na wedding, ganyan. Pwede niyo itong isuot, ganun. Then, kapag po bumili kayo, meron pong kasamang, ayan, may kasamang certification. So, ayan po. And, nakalagay dyan yung quality analysis report of diamond and diamond jewelry. Then, ayan, mayroong seal. I mean, meron yung parang, ano yan? Anong tawag dyan? Parang, pa-rainbow na color. Yung parang nagaganyan. So, nakalagay dito yung certificate number, yung supplier number, diamond weight, gross weight, shape, ganyan, and yung description. Okay? So, ganun po kapag bumili kayo. And kapag po kayo, kung interesado kayong bumili din, ilalagay ko dito yung mismong address and yung contact number. Plus, kapag kunyari, gusto nyo namang mag-Uber, ilalagay ko din naman dito, ayan, yung ilalagay nyo sa Uber para makapunta kayo doon. Kasi, again, sinasabi ko na sa inyo, kapag kunyari magte-train kayo, pwede naman, ito yung pinaka-nearest train station sa kanila, kaya lang medyo mahaba-haba yung lalakarin nyo. Or kapag magbabas kayo, pwede din naman, pero maglalakad pa rin kayo ng cute-cute na lakad, ganun, okay? Kaya might as well mag-Uber na lang po kayo. Ayan, kapag po bumili kayo, meron siyang kasamang invoice and also, pwede kayong magbayad ng cash doon, pwede kayong magbayad ng bank transfer, ganyan, and even credit card. Kaya lang again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako mag-credit card akong tao, pero kasi, merong service charge, merong transaction fee, ganyan, kapag kunyari, ay magbabayad kayo ng credit card, kaya might as well, bank transfer na lang. And tulad ng sinabi ko sa inyo, Pilipino naman po yung may owner. Yung owner nun ay Pilipino and aside from that, mga staff doon ay Pinoy. Kaya ma-assist nila kayong mabuti. And kapag naman kunyari cash, pwede, USD, pwede kayong magbayad, ganyan. And of course, tumatanggap din naman sila for sure ng Hong Kong dollars. Depende kung ano yung dala-dala nyo. Plus, tulad ng sinabi ko din sa inyo ng mga previous parts, sila kasi business to business basis ang ginagawa nila talaga, which is yung mga ibang mga stores doon sa TST, ganyan, and even sa Mongkok ay sila ang nagsusupply. Pero kayo, tayong mga Pilipino, meron tayong chance to get it na mas mura pero same quality at mas maganda pa, na mas maputi at mas mabrilyo nga tulad ng sinabi ko sa inyo. So, yun, kayo na lang bahala guys magpunta dyan kapag interesado kayong bumili ng alahas. Tapos tayo, ang ginawa naman natin, nagbayad tayo through BPI Bank Transfer. Kayo, kung meron kayong BDO, meron kayong East West, meron kayong Security Bank, Union Bank, ganyan, pwede nyo gawin yan, sabihin nyo lang sa staff na nandun. Hello guys! So now, hindi na umuulan and bukas na po ang mga shops. So now, let's go to the Mongkok area! Okay, so guys, we're here ngayon sa Sneaker Street area. Ipapakita ko sa inyo yung mga binibenta dito para if ever kung gusto nyo mag-shopping, meron kayong guide. Tayo kung meron silang bagong style dito sa New Balance. Magkano ba to? 1,099. Unisex siya guys, oh. Ito meron ako nito. And parang dito ko din ata, ay hindi ko dito binili. Taiwan ata. Ito naman 1,099 din. Meron dito medyo mura. 799 naman to, oh. Ay, ang ganda naman ng ganitong style. Ano siya? 1,099 din. Magkakamukha sila ng presyo, ah. Ito medyo mabababa. 879 HKD, guys. Medyo mura siya. And this one, 879 din pa. Yung mga ganyan. Ito, meron na ka-sale. 599 lang, oh. This one ang 549. Grabe, ang laki ng kinamura. Dito naman tayo sa Puma, guys. Check tayo. Ito, tignan nyo. 699 yung presyo niya.
Dito naman tayo guys, sa A6. Oh, $549. Oh. Mga $549 lahat. Ngayon guys, magtungo naman tayo dito sa Adidas.
So guys, yung pinakita ko sa inyo is yun yung sa Sneaker Street. And ngayon naman, maghanap naman tayo ng mimeriendahan natin. Like kasi napakaaga kong gumising kanina para sa breakfast. And super konti lang din ang nakain ko. Ngayon, ang gusto ko is, alam yung egg waffle. Uso yun dito sa Hong Kong, di ba? Tara, maghanap tayo dito sa Hong Kong. Tignan nyo guys, ito na agad yung ladies market. Na-vlog ko na yun noong previous time na nagpunta tayo dito. So, panoorin nyo na lang. Ngayon, naghahanap ako ng makakain. Guys, nagugutom ako ngayon. Like literally. Okay guys, so this is our food. May egg, tapos ito. Actually, sukiya to, pero nag-crave kasi ko dito. So, ayan. Uji matcha na juice ha. Hindi yan yung walang milk yan nakasama. Alam nyo guys, I know na yung sinabi ko sa inyo kanina parang mga egg waffle, ganyan, or what. Pero kasi, nakapanood ako ng vlog kagabi. Vlog ni Kokoy, friend natin. So, panoorin nyo siya, watch nyo siya. Ilalagay ko dito yung screenshot ng kanyang YouTube channel. Sinabi niya ganun sa vlog niya na sometimes, huwag natin i-pressure yung self natin. Parang ganun. Huwag natin i-pressure yung self natin to eat always new things. Parang kapag ka sa ibang bansa, kunyari, sabihin natin sa Thailand, kakain ka ng Thai food. Korea, kakain ka ng Korean food. Japan, kakain ka ng Japanese food. Hong Kong, kakain ka ng Hong Kong food. Tapos Philippines, kakain ka ng Filipino food. Parang, it's okay na kapag ka kunyari nasa ibang bansa ka, ang kainin mo kung ano yung nagkikrave ka. Kung ano yung masasatisfy ka. Ganon. So, ngayon, ito po. Sabi ko ganun, Japanese food yung gusto ko. So, okay, Japanese food tayo. Ayan. Share ko lang.